Nadala siya sa isang mundo kung saan nawala ang mga tao, at naging pinakamakapangyarihang bayani. Si Shen ay isang karaniwang high schooler na nagsimulang maglaro ng bagong VR MMORPG game na tinatawag na The Gate. Ito ang pinaka-advanced na laro sa kanyang panahon, at kinuha ang mundo sa larong ito. Ang mga manlalaro ay maaaring galugarin ang mundo ng malaya hanggat gusto nila, pumili ng kanilang sariling lahi, at talunin ang malalakas na halimaw kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang larong ito ay isang panaginip na natupad para sa lahat. Ngunit isang araw, naging death trap ang sikat na larong ito dahil na-jam ang mga server, at na-stuck ang mga tao sa loob ng walang paraan para makaalis sa laro. Kapag ang isang halimaw ay pumaslang ng isang tao, ang manlalaro ay nasasawi na din sa totoong buhay, na lumikha ng isang malaking alon ng gulat. Si Shen ay isang makaranasang gamer na nagpo-protekta sa kanyang mga kapwa manlalaro mula sa maagang pagkasawi, at ginawa niyang layunin na tapusin ang laro para lahat sila ay makabalik sa kanilang normal na buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas ay umalis na siya sa kanyang tahanan at sa kanyang mga support character para pumasok sa huling piitan at harapin ang huling boss. Ang halimaw ay sumulong sa isang pag-atake, ngunit umiiwas at umatras si Shen bago sumugod at naghatid ng isang malakas na pag-atake, na pinutol ang isa sa mga pakpak ng halimaw. Inakala niya na ito ay magbibigay sa kanya ng ilang kalamangan, ngunit sa kanyang sorpresa, ang boss ay muling nabuo ang kanyang mga pakpak pabalik kasama ng kanyang HP. Napagtanto niya na kailangan niyang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon, kaya sumugod siya at nakipagsagupaan laban sa kalaban bago tumalon at naghatid ng daan-daang welga ng sunod-sunod, na halos talunin ang halimaw. Gayunpaman, bago makarecover ang halimaw, ginagamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang i-upgrade ang kanyang espada at tumalon sa hangin, hinampas ang halimaw ng diretso sa ulo, tinatapos ito magpakailanman. Sa sandaling mawala ang halimaw, ang anunsyo ay ginawa sa loob ng laro tungkol sa kung paano natalo ang huling boss na nangangahulugan na ang laro ay opisyal na natapos at ang mga tao ay pinapayagang mag-log off. Excited niyang tiningnan ang log sheet para makitang dahan-daang nagla-log out ang lahat ng manlalaro, at nawawala sa listahan. Tinitiyak niya na ang bawat solong manlalaro ay umalis bago sa wakas, nagpa siya siyang mag-log out. Pero bago niya magawa iyon, bigla siyang napalingon sa isang ingay, at napansin niyang may bagong gate na binuksan sa likuran niya. Mas lalo siyang nauusisa, at nagpa siya siyang tingnan kung saan ito haantong bago mag-log out. Biglang, nagkaroon ng malaking nakakasilaw na liwanag, at sa susunod na sandali, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng kawalan, sa isang damuhan. Ang lahat ng ito ay parang napaka-makatotohanan, ngunit sinusuri niya ang kanyang menu upang mapagtanto na dapat pa rin siyang nasa laro. Sinusubukan niyang mag-log out ngunit napansin niyang nawala na naman ang logout button. Ang kanyang puso ay lumubog habang tinitingnan niya kaagad ang bilang ng mga manlalaro sa larong ito, napagtanto lamang na wala sa mga manlalaro mula sa nakaraang laro ang nadala rito, at siya ay nag-iisa. Isinusumpa niya ang kanyang swerte, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang magpakatatag at alamin muna ang problemang ito. Ginagamit niya ang kanyang magic bird para dalhin siya sa lokasyon kung saan naruroon ang bahay niya. Laking gulat niya, nandoon pa rin ang bahay na itinayo niya, ngunit bigla niyang napansin na parang nang-aasar ang isang grupo ng mga tulisan sa isang babae. Hiniling nila sa babae na sabihin sa kanila kung nasaan ang elf, ngunit nang tumanggi siyang ibigay sa kanila ang impormasyon, kinuha nila siya at sinimulang dalhin siya sa kagubatan. Sa sandaling lumabas siya sa barrier sa paligid ng bahay, gayunpaman, isang napakalaking halimaw na baboy ang nagpakita sa harap nila, na tinatakot ang mga tulisan habang siya ay bumagsak sa lupa, naghihintay sa kanyang kasawian. Sa kabutihang palad, pinaslang ni Shen ang halimaw ng akmang sasalakayin siya nito at tinanong kung okay lang siya. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya at dinala siya sa loob kung saan tinanong niya kung ano ang kailangan niya. Nataranta si Shen dahil ito ang tahanan niya, ngunit ayon sa dalaga, ang bahay na ito ay pag-aari ng isang elf na nagngangalang Ray. Bigla niyang napagtanto na si Ray ay walang iba kundi ang may puting buhok na NPC na karakter na mayroon siya sa huling laro. Kumbaga, sikat na sikat siya at nagmamay-ari ng establishment na ito. Ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang si Tira, at sinabing maaari niyang ihatid ang kanyang mensahe kay Ray sa maliit na bayad na 1,000 silver coins. Si Shen ay nalilito dahil sa huling laro ay mayroon lamang mga gintong barya, kaya siya ay nagbigay ng 1 gintong barya, na sinasabing siya lamang ang mayroon nito.
Ngunit bumagsak ang panga ni Tira dahil tila ang gintong barya ay nagkakahalaga ng 10 milyong pilak na barya sa mundong ito. Tinanong niya kung sino siya, at sumagot si Shen na kabilang siya sa lahi ng High Human. Lalo nitong ikinagulat si Tira dahil ang mga High Human ay tila nawala 500 taon na ang nakalilipas. Napagtanto ni Shen na ang mga High Human ay maaring ang mga manlalaro mula sa kanyang mundo, na lahat ay nag-log out sa laro pagkatapos niyang talunin ang panghuling boss na nangangahulugan na ang mundong ito ay 500 taon sa hinaharap. Nagpasalamat si Shen sa kanya, at iniabot sa kanya ang gintong barya para sa pagbibigay sa kanya ng impormasyong ito. Noong una, nabigla si Tira at sinabi sa kanya na hindi niya ito kayang tanggapin, ngunit hindi nagtagal ay lumabas ang pagiging gold digger sa loob niya at tinanggap niya ang barya, at pasimpleng tinitigan ito nang hindi makapaniwala. Tinanong siya ni Shen tungkol sa napakalaking baboy sa lugar na ito, at sumagot si Tira na siya ay isinumpa. Ayon sa kanya, silver ang buhok niya dati gaya ng ibang elf pero isang araw noong bata siya, may nagsumpa sa kanya, at naging itim ang buhok. Mula noong araw na iyon, ang mga halimaw ay naaakit sa kanya, at lahat ay kinasusuklaman siya. Sa kabutihang palad, kinuha siya ni Ray at gumamit ng isang mahiwagang hadlang upang protektahan ang bahay, upang walang halimaw na maaaring umatake sa kanila habang nasa loob. Sinabi niya na mabubuhay siya sa buong buhay niya sa loob ng bahay, na isang medyo nakakalungkot na bagay, kaya ginamit ni Shen ang kanyang magic upang suriin ang kanyang mga istatistika, at napagtanto na ito ay isang mababang antas na sumpa na random na nangyayari. Sinabi ni Shen sa kanya na mag-relax, at gumamit ng isang nagpapadalisay na mahika upang ipawalang bisa ang sumpa. Ang magic ay tila gumana, ngunit ang kanyang buhok ay bahagyang nagbago sa puti. Nagpasya siyang i-verify ito at dinala siya sa labas ng hadlang, kung saan natakot si Tira noong una ngunit hindi nagtagal ay gumaan ang loob at tuwang-tuwa siya sa katotohanang maaari na siyang mamuhay ng normal. Nagsimula siyang umiyak at nagpasalamat sa kanya bago sila bumalik sa loob ng bahay. Doon, binigay ni Tira sa kanya ang isang asul na sobra, at sinabi sa kanya na ito ay isang sulat ng pagpapakilala na hahayaan siyang makapasok sa lungsod na parang isang VIP. Nagpasalamat si Shen sa kanya at umalis ng bahay para tingnan ang bagong lungsod na ito, at kung may matututunan ba siya tungkol sa kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo. Habang malapit sa gate, napagtanto niya na hindi na niya kailangang pumili at pumasok sa lungsod ng hindi sinusuri, at agad na tumungo sa Adventurers Guild upang irehistro ang kanyang sarili. Habang kumakain siya, nilapitan siya ng guildmaster at dinala siya sa likod na kwarto para i-verify ang asul na sobra. Tinitingnan niya kung ito ay peke, at napagtanto lamang na ang sobra ay ganap na tunay. Pagkatapos, sinabi niya kay Shen na ang sobrang ito ay napakahalaga, dahil dito, maaari siyang maglakbay sa anumang lungsod ng hindi nasesuri, manatili sa alinmang guild, at maaari pang makipagpulong sa hari mismo. Sinabi niya sa kanya na tiyaking hindi mananakaw ang card, at ipinangako ni Shen na panatilihin itong ligtas. Hinatake niya ang halimaw, ngunit hamarang ito bago umatake sa kanya. Habang si Shen ay tumalon bago umatras, napagtanto niya na ang halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala at tila may maalamat na sandata. Sinugod niya ang halimaw at muling hinampens ngunit halos wala ng pinsala dahil halos mabali ang kanyang espada. Alam niyang may isa pa siyang pagkakataon bago maputol ang espada, kaya nag-Super Saiyan siya tulad ni Goku at sumugod sa halimaw, naghahatid ng malakas na slash na nagtatanggal sa halimaw habang ang espada ay itinapon sa malayong kalangitan. Masama ang pakiramdam niya dahil gusto niya ang espadang iyon, lalo na ngayong nabali na ang kanyang espada, ngunit kinuha lang ang kristal na nalaglag nito bilang kanyang gantimpala, at pansamantalang umalis sa lugar na iyon. Lumipad pala ang espada at napunta sa loob ng silid ng prinsesa ng kahariang ito, na labis na nabigla nang makita ito, habang ang kanyang mga bantay ay nagtataka kung sila ay sinasalakay. Sinabihan sila ng prinsesa na huminahon at napagtanto na ang sandata ay isang maalamat na bagay, na hindi isang pangkaraniwang bagay na makikita. Sinabi niya sa mga gwardya na suriin ang sandata, at alamin din kung sino ang naghagis nito sa loob ng kastilyo. Si Shen ay bumalik sa lungsod, kung saan nakita niya ang isang malaking pulutong na nagtipon sa paligid ng mga nasugatang grupo ng mga sundalo. Nagtanong siya sa paligid at nalaman na gumagala ang mga sundalo sa hilagang kagubatan pagkatapos ng mga ulat ng mga taong nawawala, kaya nagpunta sila upang suriin ito ngunit nauwi sa pag-atake ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na halimaw na pumaslang sa karamihan sa kanila, habang ang iba ay tumakas na nasugatan.
Tinanong ng gwardya kung may alam ba si Shen tungkol dito, ngunit nagsinungaling siya at sinabing wala siyang alam tungkol dito habang namimitas siya ng mga halamang gamot. Pagkatapos nito, bumalik siya sa Adventurers Guild kung saan nakilala niya ang receptionist na nagngangalang Silaka. At kahit sa loob ng guild, nalaman niya na ang lahat ay nagsasalita tungkol sa hilagang kagubatan, dahil tila maraming mga halimaw ang nagpapakita doon kamakailan. Lumapit si Shen sa receptionist at nagulat na napaslang niya ang isang higanteng halimaw na tinatawag na Skullface, at gustong ipa-check out ang hiyas na nalaglag nito. Si Silaka ay ganap na nagulat, habang si Shen ay nagpatuloy tungkol sa kung paano ang halimaw ay nagkaroon ng isang higanteng espada, na nauwi sa pagkawala habang ang kanyang sariling espada ay napinsala sa panahon ng labanan. Napaharap si Silaka sa kanyang mukha, nagtatanong kung paano siya nakakapag-usap ng walang pakialam tungkol sa isang bagay na nakakabalisa, ngunit sumagot si Shen na nagkaroon lang siya ng pagkakataong makaharap ito at hindi niya layunin na labanan ang halimaw. Sa sandaling iyon, dumating ang isang may berdeng buhok na elf na nagngangalang Elsa, na nagtanong kung tungkol saan ang kaguluhan. Lumapit si Silaka kay Elsa, at ibinulong sa kanyang tainga kung paano napaslang ni Shen ang maalamat na halimaw na Skullface. Sinabi sa kanila ni Shen na wala siyang anumang bagay upang patunayan na pinaslang niya ang Skullface, gayunpaman, dahil ang mga item na kanyang nalaglag ay masyadong mahina at basic habang ang espada ay nawala. Iniisip ni Elsa na si Shen ay nagsisinungaling tungkol sa pagpaslang sa gayong halimaw, at hiniling kay Silaka na suriin ang hiyas. Sinabi ni Silaka kay Shen na maghintay dito habang sinusuri niya ang hiyas, kaya lumingon siya kay Elsa at nagtanong kung ang mga halimaw na tulad ng Skullface ay madalas na umuusbong dito. Sinabi ni Elsa sa kanya na ang mga halimaw ay ipinanganak mula sa sama ng loob at kasalanan ng mga taong nasawi sa isang kakilakilabot na kasawian, at dahil maraming tao ang nauwi sa pagkasawi sa hilagang kagubatan, ngayon ay puno na ito ng mga bangkay at isang perpektong lokasyon para mabuhay ang mga halimaw. Sinasabi niya sa kanya na kadalasan, ang mga halimaw doon ay medyo mababa ang antas, kaya ang pagkakaroon ng Skullface doon ay isang napakalaking misteryo. Mahinahong sinabi sa kanila ni Shen na ganoon din ang naisip niya, dahil hindi pa siya nakakita ng Skullface na nasa level 359. Ito ay lubos na ikinagulat ng dalawang babae habang iniisip nila kung nagbibiro ba si Shen or hindi. Kaagad na sinabi ni Elsa kay Silaka na suriin ang antas sa hiyas at lumingon kay Shen, sinabi sa kanya na kung nagsasabi siya ng totoo, nangangahulugan iyon na siya ay mas malakas kaysa sa isang buong partido ng mga A-rank na adventurer. Sinabi ni Shen sa kanya na ilihim ito sa ngayon, at pumayag siya. Pagkatapos nito ay umalis na siya para kumain. Habang naghihintay ng kanyang pagkain, pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng kakaibang purple na damit, at lahat ay natahimik sa paligid niya, na mukhang natatakot. Lumapit ang lalaki malapit kay Shen at ibinaba ang kanyang sibat na kinikilala ni Shen bilang isang maalamat na sandata. Umupo ang lalaki sa kabilang side, at ipinakilala ang sarili bilang si Will at tinanong kung bago ba siya dito. Sinagot ni Shen na pumunta siya rito ilang araw na ang nakakaraan, at tinawanan ito ni Will at sinabing ang tanging dahilan kung bakit hindi natatakot si Shen sa kanya ay dahil hindi niya ito kilala. Sinasabi ni Will na siya ay kilala bilang ang vampira sa paligid, dahil ang kanyang sibat ay may kakayahang sumipsip ng kaluluwa sa sinumang kaaway na sumusubok na tumawid sa kanyang landas. Wala talagang pakialam si Shen dito, at sinabihan siyang kumain ng tahimik dahil may gagawin pa siya. Sa gabing iyon, pumunta siya sa isang silid-aklatan upang malaman ang higit patungkol sa mundong ito at magbasa ng isang libro, para lamang malaman na ang mundong ito ay karaniwang kapareho ng laro na dati niyang nilalaro, ngunit ang lahi ng high human ay nawala, na kung saan nangangahulugang siya na ang huli sa mundong ito, na maaaring mapanganib kung malalaman ito ng masasamang tao. Samantala, nagpatawag ang Guildmaster ng isang pagpupulong kung saan tinatalakay nila ang kamakailang mga kaganapan kasama si Shen, dahil ito ay lumabas na nagsasabi siya ng totoo at ang hiyas ay talagang level 359. Ang isa sa mga Royal Guard ay humiling sa Guildmaster na hayaan siyang makilala si Shen dahil kaninang umaga, isang malaking espada ang lumipad sa silid ng prinsesa, at naniniwala sila na si Shen ay konektado sa pangyayaring ito at ang espada ay maaaring pag-aari ng halimaw na Skullface. Sa kabilang dulo, nakaupo si Shen malapit sa isang fountain, kumakain ng ilang merienda, nang makita niya ang isang maliit na beast girl na nakatingin sa kanyang pagkain na may gutom na mga mata. Kaya inalok niya ito ng kagat, at masaya niyang tinanggap iyon.
Habang iniisip niya kung nawala ba ang bata, si Will ay napunta sa kanila, dahil si Will ang nag-aalaga sa ilan sa mga bata na nakatira sa orphanage ng simbahan, at ang batang babae na ito ay patuloy na tumatakas kapag siya ay naiinip. Sinabi ni Will sa kanya na bumalik sa simbahan, ngunit bago pumunta, lumapit siya kay Shen at bumulong sa kanyang tainga na dapat niyang iligtas ang fox sa hilagang kagubatan. Si Shen ay walang ideya kung ano ang kanyang sinasabi ngunit nagpa siya na tingnan ito. Kinaumagahan, nagtungo siya sa lugar ni Tirep kung saan hiniling niya sa kanya na maghatid ng mensahe kay Ray. Sinabi ni Shen sa kanya na sinubukan niyang magpadala ng mail ng direkta, ngunit hindi niya magawa. Mukhang nalilito si Tira at nagtanong kung ano ang sinasabi niya, kaya sinabi niya dito na mayroon siyang magic card na maaari niyang direktang ipadala sa taong gusto niya, ngunit hindi ito gumagana kapag sinubukan niyang ipadala ito kay Ray. Para ipakita na hindi gumagana ang mga card, lumabas siya ng cottage at nagpadala ng mail kay Tira, na ikinagulat ni Tira at nagtanong kung maaari niyang itago ang ilan. Masaya niyang binigay sa kanya ang mga card, at sinabihan siyang ihatid ang sobre kay Ray kasama ang isang espada na ginawa niya. Ang espada di umano ay pag-aari ni Ray dahil sa laro, ginawa niya ito para sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng mga item na ibinagsak ng maraming mythical monsters, at siya lamang ang makakagamit nito. Sinabi niya kay Tyrion na ihatid ang mensahe sa kanya na kung naaalala niya ang espada at kung sino ang gumawa nito, dapat niyang kontakin siya. Pagkatapos nito, tumungo siya sa loob ng kagubatan upang tingnan kung ano ang sinasabi kanina ng Beast Girl, at biglang kumapal ang hamog nang dumating siya malapit sa isang natatakpan na templo. Pumasok siya sa loob ng mukhang misteryosong lugar at tumingin sa loob ng shrine, at nakita niya ang isang maliit na puting fox na nakahiga sa gitna ng isang magic circle. Lumapit siya sa kanya at sinuri ang hayop para lamang malaman na ang fox ay sinumpa at nolison. Kaagad niyang ginamit ang kanyang napakalakas na salamangka sa pag-purify upang pagalingin siya, at ang fox ay bumalik sa kamalayan. Biglang, naramdaman niyang may mali, at tiningnan niya ang kanyang mapa upang makitang napapalibutan siya ng mga kaaway. Pumunta siya sa labas upang makita ang grupo ng mga zombified skeleton na naglalakad na may mga espada sa kanilang mga kamay, na naglalayong tapusin siya. Sinabihan niya ang fox na manatiling mahigpit, habang kumukuha siya ng sibat mula sa kanyang mahiwagang bulsa, at sa dalawang napakalakas na mahiwagang strike, winakasan niya ang buhay ng lahat ng mga halimaw. Matapos wasakin ng buong grupo ng hindi man lang pinagpawisan, muli niyang tiningnan ang kanyang mapa, sa pag-aakalang malinaw na ang lahat nang makita niyang may dalawa pang halimaw sa malapit. Lumalabas na ang mga estatwa na malapit sa gate ay mga petrified monsters na tuluyang kumawala, at umatake sa kanya. Pareho silang level 674, na napakataas, ngunit iniiwasan niya ang kanilang mga pag-atake at sinubukang gamitin ang kanyang Shadowbind magic para bitagin sila. Ang mga halimaw ay lumalabas na medyo malakas, at naglalabas ng makapal na hamog tulad ng mahiwagang usok na ganap na sumasakop sa buong lugar, na binubulag si Shen at sinasaktan ang fox habang sinasalakay ng mga hayop si Shen mula sa kadiliman. Habang sinusubukan niyang umiwas, patuloy niyang iniiwasan ang kanilang mga pag-atake habang nag-iisip ng paraan para maalis ang problemang ito. Nang idirekta siya ng fox patungo sa mahiwagang bilog sa loob ng shrine, agad siyang tumakbo sa loob, at sa kanyang sorpresa, ang usok ay naalis, at siya ay nakakakita ng malinaw. Bago sila makaatake, ginamit niya ang kanyang espesyal na maalamat na binding magic, at kapag sila ay nakulong, pinakawalan niya ang buong kapangyarihan ng kanyang sibat, at sa isang mapang wasak na tulak, ganap niyang sinisira ang parehong mga halimaw mula sa pag-iral. Sa lalong madaling panahon, ang usok ay naalis, kaya muli niyang tiningnan ang fox, ngunit sa kanyang lubos na pagkagulat, ang fox ay lumabas na isang level 211 na halimaw na tinatawag na Element Tail, na siyang pinakamataas na antas ng halimaw na naruroon sa loob ng laro. Ito ay isang talagang maswerteng break dahil nagpasya siyang panatilihin ang fox bilang kanyang alagang hayop na maaaring samahan siya sa kanyang paglalakbay upang makahanap ng daan pauwi. Nagsisimula siyang maglakad pabalik, ngunit napagtanto niya na kung isasaalang-alang kung gaano kapambihira at hindi kapani-paniwalang malakas ang elementale fox na ito, maaari itong maging problema dahil maaaring atakihin siya ng ilang tao at subukang nakawin siya. Upang matiyak na hindi ito mangyayari, nagpasya siyang bumuo ng isang bond sa fox sa prosesong kilala bilang tamang. Matapos mapaamo ang isang hayop, tanging ang may-ari nito ang makakakita ng mga istatistika, at sa ganitong paraan, iisipin ng lahat na siya ay isang normal na fox.
Lumingon siya sa fox at nagtanong kung gusto ba nitong mapaamo siya, at sa kanyang pagtataka, mukhang handang gawin iyon ng fox dahil nagtitiwala ito sa kanya pagkatapos niyang iligtas ang kanyang buhay. Sinimulan niya ang proseso, at pagkaraan ng ilang sandali, ang fox ay matagumpay na napaamo. Pinangalanan niya ang kanyang bagong miyembro ng partido na Yuzo at bumalik sa kabisera. Bumalik siya sa guild kung saan nakipagkita siya sa mga receptionist na parehong gustong kumuha ng kanyang report. Tinanong niya kung kanino niya dapat ibigay ang ulat, at nagsimulang mag-away ang magkapatid. Wala siyang pakialam sa mga bagay na ito, kaya pumunta siya sa notice board kung saan may napansin siyang kakaibang quest. Tila direktang inilagay ito ng simbahan at hindi ito nagbubunyag ng anuman, humihingi lamang ng isang skill-holdang adventurer na lumapit sa kanila. Nakikita niya itong napaka-fishy ngunit sa parehong oras, curious din siya dito. Nagpasya siyang tanggapin ang quest, at magtungo sa simbahan dahil sa paraang ito ay makikilala niya rin si Melly. Nakarating siya sa simbahan kung saan nakipagkita siya sa isang madre na nagngangalang Tria. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya dito, at matapat na tumugon si Shen na hindi niya talaga alam ang tungkol sa simbahan ngunit pumunta dito pagkatapos suriin ang quest. Agad na interesado ang madre at nagtanong kung siya ay may hawak ng kasanayan. Sinabi niya sa kanya na ibubunyag niya ang lahat ngunit nais din niyang mang-alap ng ilang impormasyon. Tinanong niya kung si Melly ang Beast Girl ay nasa paligid, at ang madre ay tila naghihinaling ngunit dinala siya pabalik sa guest room. Naghihintay siya habang iniisip kung anong kapangyarihan ang taglay ni Melly, gaya ng sinabi nito sa kanya na iligtas ang fox noon. Sa wakas, bumukas ang pinto at pumasok si Melly sa silid. Tuwang-tuwang makita siya, agad itong tumakbo palapit sa kanya at sinimulan siyang yakapin, na bahagyang nagpalambot sa madre habang sinasabi nito na ngayon ay alam niyang hindi ito masamang tao dahil kadalasan ay ayaw ni Melly nang may kasama. Tinanong ni Shen kung maaari niyang simulan ang usapang negosyo ngayon, at pinahintulutan siya ng madre. Agad siyang tumingin kay Melly at nagtanong kung ito ba ang fox na sinasabi nitong iligtas niya. Tiningnan ni Melly ang kanyang ulo at masayang sinabi na ito nga ang fox na inakala niyang nasa panganib, at nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas nito. Ngumiti si Shen at sinabihan si Yuzo na pasalamatan si Melly dahil siya ang humiling sa kanya na iligtas ang kanyang buhay. Agad na bumaba si Yuzo at nagpasalamat kay Melly, habang si Shen ay lumingon sa madre at nagtanong tungkol sa quest. Sinabi ng madre sa kanya na dapat siya ay isang may hawak ng kasanayan upang makita ang quest, na nagpapaunawa kay Shen na kahit na ang pagkakaroon ng ilang mga kasanayan ay karaniwan sa kanyang mundo, ito ay dapat na isang napakabihirang bagay sa bagong mundong ito. Sinabi niya sa kanya na naghahanap sila ng isang partikular na may hawak ng kasanayan, na maaaring magturo ng kasanayang iyon sa isa sa mga madre ng simbahan. Tinanong ni Shen kung gusto nila ang heal or ang curse na kasanayan, ngunit ang madre ay umiling at sinabi na dahil sa ilang mga pangyayari, kailangan talaga nilang matutunan ang kasanayan sa pag-purify. Tumingin siya sa ibaba, iniisip na walang paraan na alam ng taong ito ang kasanayan, ngunit sinagot lang ni Shen na mahirap matutunan ang kasanayang iyon. Siya ay nabigla at nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay alam niya ang kasanayan, at sinagot ni Shen na alam niya. Tinanong ng madre kung tatanggapin niya ang quest, ngunit sumagot si Shen na may gusto siyang kapalit sa trabaho. Nagsimulang magsalita ang madre tungkol sa ginto at pera, ngunit sinabi ni Shen sa kanya na hindi siya interesado doon at gusto niyang bayaran sa ibang paraan. Nang nag-iisip na ang madre sa kanyang mga sasabihin, pinigilan siya ni Shen at sinabi sa kanya na gusto lang niyang malaman ang mga detalye tungkol sa simbahan, at tungkol sa mga kapangyarihang taglay ni Melly. Mukhang hindi siya sigurado tungkol dito at may katuturan ito, ngunit napakaliit ng alam ni Shen tungkol sa mundong ito, at ang pagkakaroon ng simbahan bilang kanyang impormante ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Nahihirapan ang madre sa paggawa ng desisyon, ngunit nagsalita si Melly at sinabi kay Tria na ayos lang at mapagkakatiwalaan niya si Shen. Tinanggap ni Tria ang payo ng isang 6 na taong gulang, at sinabi kay Shen na maaari niyang ibigay sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa kung sino ang lumalabas at umaalis sa simbahan kasama ng iba pang mga detalye. Pagkatapos ay sinabi ng madre sa kanya na si Melly ay may kapangyarihan ng isang oracle, at maaaring hulaan ang hinaharap kung minsan. Siya ay hindi kailanman nagkamali sa kanyang mga hula kahit isang beses, at iyon ang dahilan kung bakit sinisikap nilang ilihim ito, dahil maaaring subukan ng ilang masasamang lalaki na ilayo siya para sa kanilang sariling interes.
Upang maiwasang mangyari iyon, karaniwang nananatili si Will sa malapit, at dahil siya ay isang kinatatakutang mandirigma, ang mga tao ay lumalayo at hindi nakikialam sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Shen kung kailan niya gustong matutunan ang kasanayan, ngunit sumagot si Tria na hindi siya ang dapat matuto nito kundi ang apo ng nakaraang pari. Dahil sa ilang mga relihiyosong dahilan sa paglaon ng araw na iyon, sinubukan ni Shen na makihalubilo sa iba pang mga bata ngunit lahat sila ay tila nabighani ng magandang fox, habang sila ay ganap na hindi pinapansin sina Shen at Melly. Hindi alam ni Shen kung paano lalapit sa mga bata, ngunit sapat na si Melly at gusto niyang alagaan si Yuzo, kaya tinawag niya ito kay Shen at pagkatapos ay niyakap niya ito, at hinahaplos ang magandang hayop. Ang lahat ng mga bata ay nanunood sa pagkamangha at paninibugho, ngunit kapag sinubukan ni Shen na makipag-usap sa kanila, sila ay tumakas. Lumapit sa kanya ang isa sa mga nakatatandang bata at tinanong kung siya ba ang tutulong sa kanila. Sumagot si Shen na kinuha niya ang quest at humingi ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Sinabi sa kanya ng batang babae na sa kasalukuyan, ang simbahan ay walang pari, kaya mayroong dalawang kandidato. Ang pinaka-promising na kandidato ay isang lalaking gustong sirain ng tuluyan ang orphanage at gumawa ng sariling bahay dito. Tinanong ni Shen kung bakit gusto niyang sirain ang bahay ampunan, at sinagot iyon ng bata dahil lahat sila ay napupuot sa lalaking ito, at isa rin siyang taong mahilig sa pera. Tinanong ni Shen kung bakit hindi maaaring maging pari si Tria, ngunit sinabi sa kanya ng bata na ang isang tao lamang na may kasanayan sa pag-purify ang maaaring maging pari, at ang isa pang kandidato ay si Rush, ang apo ng yumaong pari. Nakiusap siya sa kanya na tulungan sila, at sinabi ni Shen sa kanila na huwag mag-alala. Kinalaunan sa araw na iyon, nakilala niya si Rush na tila isang magandang babae ngunit medyo clumsy at pabaya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabing tuturuan niya siya ng salamangka sa pag-purify, ngunit binalaan siya nito na lubos itong magdedepende sa kung paano siya magsasanay at kung makumplito niya ang pagsasanay. Pagkatapos ay itinanong ni Shen kung alam ba nila ang anumang mga lugar kung saan ang mga high-level na halimaw ay nagpapakita, at sinagot ni Tria na mayroong isang kilalang lugar sa malayong kagubatan. Bago pa siya makakuha ng anumang karagdagang impormasyon, bumukas ang pinto at pumasok si Will sa pinto na nakakunot ang noo at nagtanong kung bakit niya kinuha ang quest. Tinanong niya kung ano ang hinihingi niya bilang kapalit, at tapat na sinabi ni Shen sa kanya ang tungkol sa deal nila ni Tria. Iniisip ni Will na masyado silang nagtitiwala sa kanya dahil isa pa rin siyang walang pangalang bagong adventurer, ngunit iginiit ni Melly na mabuti si Shen. Inilagay pa rin ni Will ang kanyang sibat sa kanyang lalamunan, at binalaan siya na kung anumang impormasyon tungkol sa kapangyarihan ni Melly ay mali, tatapusin niya ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nagtatanong pa si Will tungkol sa kasanayan sa pag-purify at kung paano ito matutunan. Kaya, ipinaliwanag ni Shen na kailangan munang magkaroon ng isang banal na hiyas na napakahirap hanapin. Pagkatapos nito, kailangan talunin ang higit sa 200 undead monsters, at ang bawat isa ay dapat na hindi bababa sa level 150. Ang maganda ay ang pamaslang na atake lamang ang mahalaga, kaya ang plano niya ay pahinain ang mga halimaw hanggang sa bingit ng kasawian para madali itong tapusin ni Rush. Maging si Will ay nabigla dito dahil hindi biro ang level 150 monsters. Gayunpaman, tiniyak ni Shen sa kanila na magagawa niya ito at iginiit na ang mas mahirap na bahagi ay ang paghahanap ng isang banal na hiyas, ngunit salamat sa kapangyarihan ng plot armor, mayroon na siyang hiyas upang masimulan nila kaagad ang proseso. Nagpasya silang simulan ang quest sa gabi at lahat sila ay bumalik upang magpahinga. Habang naglalakad si Shen para kumain, tinambangan siya ni Will na naghihintay sa kanya, at dinala niya siya sa isang tavern para makipag-usap. Mayroon silang malalim na usapan habang ipinaliwanag ni Will na ayon sa mga alamat, madalas, ang isang taong kilala bilang ang napili ay ipinanganak na may lahat ng kaalaman at alaala mula sa kanyang nakaraang buhay at napakalakas. Nagtataka si Shen kung paano ito kahawig sa kanyang reincarnation story, nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula kay Tira na nagsasabing sumagot si Ray, at sinabi kay Shen na gusto niyang makilala siya sa sandaling bumalik siya mula sa kanyang trabaho. Pagkatapos nito, inilabas ni Shen ang kanyang liham ng rekomendasyon para i-flex ito kay Will, ngunit nakakagulat na kahit si Will ay meron din. Sabay nilang hinawakan ang mga tip na lalong nagpapatibay sa kanilang pagsasama, at makalipas ang ilang oras, pumunta sa madilim na kagubatan. Naglakad sila ng ilang sandali pagkatapos ay sa wakas ay nahanap na nila ang kanilang unang wave ng mga halimaw.
Inaatake sila ng mga halimaw na aso, ngunit agad silang pinatigil ni Shen sa hangin at sinabihan si Rush na gamitin ang kanyang magic para tapusin sila. Hindi siya sigurado noong una ngunit mabilis niyang tinapos ang mga ito. Hinarap ni Will ang susunod na wave ng mga kalansay gamit ang kanyang sibat, at sinisira din sila ni Rush. Matapos tapusin ang isang bungkos ng mga wave ng mga halimaw, sa wakas ay tumungo sila sa mas malalim na dulo kung saan ginagamit ni Will ang card ng kanyang adventurer, upang magbukas ng hadlang na inilagay upang pigilan ang mga bagong adventurer dahil mapanganib ang lugar na ito. Pumasok sila sa lugar at kaagad, napansin ni Shen ang ilang halimaw sa kanyang minimap. Nauna na si Will na harapin ang mga nasa unahan, habang pinapahina ni Shen ang mga nasa malapit at hinayaan si Rush na tapusin sila. Sinabi niya sa kanya na sa oras na matutunan niya ang Purify Magic, baka maging level 150 siya mismo. Sa wakas, bumalik si Will na may dalang isang bungkos ng mga bangkay at ibinigay ito kay Rush na sumisigaw sa takot sa tanawing ito. Samantala, mas malalim sa kagubatan, ang prinsesa at ang kanyang partido ay humaharap sa isang higanteng halimaw. Ginagamit niya ang kanyang higanteng espada para tapusin ang halimaw at napagtanto niya na kung wala ang espadang ito, na dumaan sa kanyang bintana, ang pagpaslang sa halimaw na ito ay napakahirap. Pagkatapos ay sinabihan niya ang isa sa kanyang mga miyembro ng partido na tulungan ang kabilang grupo, kaya tumakbo siya papunta sa kalapit na lawa. Ang kabilang partido ay tila nahihirapang makipaglaban, halos hindi makaligtas laban sa higanteng halimaw, ngunit ang may puting buhok na ginang ay pumasok sa labanan at ginamit ang kanyang napakabilis na mga welga upang hatiin ang halimaw sa mga piraso, at naputol ang core nito sa kalahati. Bumagsak siya sa lupa, at nagsimulang lumipad ang kanyang buhok ng mapagtanto ng kabalyero na ito ang sikat na elf na may puting buhok na si Ray. Gumagamit si Ray ng spell na tinatawag na Wide Heal para agad na pagalingin ang lahat ng pinsalang natamo ng mga kabalyero. Ang kapitan ng kabalyero ay lumuhad sa kanyang harapan at nagpasalamat sa kanya, at sinabi ni Ray na hindi niya magagawang talunin ang halimaw kung hindi nila ito pinahina. Dahil doon, umalis si Ray upang imbestigahan ang mga kalapit na rehiyon para sa higit pang mga halimaw, at sinabihan ang kapitan ng kabalyero na bigyan siya ng senyales kung may dumating. Mabilis na tumakbo si Ray sa kagubatan, at ang tanging nasa isip niya ay malapit na niyang makilala muli ang kanyang master. Samantala, kaharap ni Will ang isang higanteng skeleton monster na mag-isa, at nagawa niyang ibagsak ito sa isang tama lang mula sa kanyang sibat. Sinabihan niya si Rush na tapusin ang halimaw, at inihagis niya ang kanyang mahika sa sirang core ng halimaw upang talunin ito. Bigla siyang kumikinang habang natalo ang halimaw, at sinabi ni Shen na espesyal na epekto lang ito na ang ibig sabihin ay karapat-dapat na siyang matuto ng bagong kasanayan. Si Rush ay tila nabalisa, at tinanong ni Will kung ayos lang siya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang isip ay biglang napuno ng impormasyon tungkol sa kung paano gumamit ng isang kasanayan. Binati siya ni Shen at sinabi na ngayon ay dapat silang mabilis na bumalik sa lungsod. Biglang may napansin si Yuzo at habang lumilingon si Shen sa paligid, napako rin ang tingin niya sa isang bagay. Tumingin din sina Will at Rush sa direksyon, at nakahanap ng madilim na enerhiya mula sa buong kagubatan na nagtitipon sa kalangitan. Sinabi ni Will na ito ay ang mahiwagang bagay na muling nagbibigay buhay sa mga nasawi na nilalang upang maging mga halimaw. Ang madilim na globo sa kalangitan ay natatapos sa pagsipsip ng mahiwagang bagay, at pagkatapos ay nagsisimula itong baguhin ang hugis nito habang bumababa sa lupa. Ito ay may anyo ng isang higanteng halimaw na kabalyero, at binasa ni Shen ang katayuan nito upang malaman na ito ay isang level 804 Skullface Lord. Ang halimaw ay biglang tumalon ng mataas sa langit at tinamaan ang barrier cast ng Adventurers Guild na nabasag ito kasama ng pag-asa ni Rush na makatakas sa lugar na buhay. Bumalik ang halimaw sa lupa at tumingin kay Shen at sa kanyang grupo, at likas nilang alam na dapat silang tumakas. Ang higanteng halimaw ay umuungal, at tumawag ng isang hukbo ng mga skeleton monsters upang palibutan sila. Nataranta si Will at hiniling kay Shen na tulungan siyang masira ang kawan ng halimaw upang makatakas sila, ngunit tumugon siya na mananatili siya rito. Inalis ni Shen ang limiter na inilagay niya sa kanyang kapangyarihan, at nabigla si Will sa pagkakita sa kanyang tunay na kakayahan. Ipinahayag ni Shen na hindi niya maaaring hayaang gumala ang mga halimaw at magdulot ng pagkawasak, kaya pipigilan niya sila rito. Hiniling niya kay Will na bumalik at isama sina Rush at Yuzo, at binigyan siya ng physical enhancement buff.
Sinubukan ni Will na sunggaban si Yuzo ngunit mahigpit itong kumapit kay Shen, tinatanggihan itong bitawan. Naiintindihan niya ang kanyang damdamin at hinahayaan siyang manatili sa kanya. Pagkatapos ay gumamit si Shen ng isang malakas na spell ng kidlat upang sirain ang lahat ng mga kalansay sa harap niya, at nagbukas ng isang ligtas na daanan para tumakas sina Will at Rush. Pagkatapos ay ipinatawag ni Shen ang kanyang espada at sumugod patungo sa mga halimaw. Gumagamit si Yuzo ng pag-atake ng apoy at tinapos ang maraming halimaw ng sabay-sabay, ngunit umuungal ang higanteng halimaw at tumatawag ng mas maraming halimaw para tulungan ito. Bilang tugon, gumamit si Shen ng isang malakas na pulang thunder beam upang lipulin ang mga skeleton monster, at ang ningning ng kanyang pag-atake ay nasaksihan ni Rey na lumilipad patungo sa kanyang lokasyon. Napansin ni Shen na ang kanyang pag-atake ay nagpabagsak na maraming halimaw, ngunit ang kanyang minimap ay puno ng mga pulang tuldok. Napabuntong hininga siya, umaasang maaaring dumating si Rey upang tulungan siya at pagkatapos ay magagawa niyang lumaban ng mas mahusay. Tulad ng gusto niya, nagpapakita ang isang asol na tuldok sa minimap na lumilipad patungo sa kanya at inaalis ang lahat ng halimaw sa daan. Nalaman ni Shen kung ano ang ibig sabihin nito, at agad na tumakbo palayo sa larangan ng digmaan upang makarating sa isang bukid ng mga bulaklak. Doon niya nakita si Rey at nagtinginan sila ng husto, may mga petals ng bulaklak na lumilipad sa hangin. Tinanong siya ni Shen kung naging maayos na siya, ngunit pagkatapos ay pinasok sila ng mga skeleton monsters. Bumaba si Yuzo at naglagay ng hadlang para bigyan ng kaunting privacy si Shen, at nagpasalamat siya bago bumaling kay Rey. Bago pa siya makapagsalita ay niyakap siya ni Rey ng mahigpit. Humingi ng paumanhin si Shen sa matagal na pag-abandone sa kanya at nagpasalamat sa pagbabantay sa shop ngunit niyakap niya ito ng mahigpit para imungkahi na hindi niya iyon gusto. Nalilito si Shen dahil hindi pa niya nagagawa ang sining ng pag-unawa sa mga babae, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang tunay na gusto ni Rey. Sinabi niya sa kanya na nakauwi na siya, at umiiyak siya habang tinatanggap siya. Gayunpaman, natapos ang kanilang nakakaantig na sandali nang maubusan ng enerhiya si Yuzo at nawala ang kanyang hadlang. Nagpapakita doon ang higanteng halimaw, at sinabi ni Shen kay Rey na dapat muna nilang harapin ito bago mahuli ang nawalang oras. Pareho nilang itinaas ang kanilang mga kamay at nag-enchant ng isang spell na tinatawag na Sanctuary. Isang gintong bola ng liwanag ang lumilipad patungo sa kalangitan, at lumilikha ng isang nagniningning na bilog doon. Ang liwanag ng magic circle ay sumisira sa lahat ng halimaw na nahawakan nito, at agad na naibalik ni Yuzo ang lahat ng nawala niyang enerhiya. Kahit na ang boss monster ay nanghina pagkatapos maapektuhan ng liwanag, at hinugot ni Shen ang kanyang espada para tapusin siya. Tumalon siya ng mataas at buong lakas na tinamaan ang halimaw, na nadurog ang core nito. Bumagsak ang skeleton monster, ngunit bago ito masawi, sinabihan nito si Shen na ibigay ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Nagulat si Shen nang makita ang isang halimaw na nagsasalita, at nang mawala ito, kinuha niya ang core nito. Matapos harapin ang halimaw, sinabi ni Shen kay Rey na dahil nandito na sila, dapat silang mag-usap ng mga bagay-bagay habang naglalakad. Narating nila ang mga ruins ng isang lumang gusali, at sinabi ni Shen sa kanya kung ano ang nangyari noong araw na nagpunta siya upang talunin ang panghuling boss ng laro, at kung paano siya napunta rito nang walang kalooban. Naalala rin ni Rey na biglang naglaho ang piitan, pati na rin ang mga master ng ibang NPC. Alam niyang na-clear na ni Shen ang laro, ngunit dahil hindi siya nawala, naniniwala siyang nasa laro pa rin siya. Simula noong araw na iyon, hinahanap na siya ng iba pang NPC na tagapaglingkod ni Rey at Shen sa buong mundo. Biglang pinakiusapan ni Shen si Rey na itigil na ang pagtawag sa kanya ng master, dahil magiging magulo kung may makarinig sa isang alamat na katulad niya na tinatawag na kanyang master ang isang tila normal na lalaki. Hiniling niya sa kanya na tawagin siya sa kanyang pangalan, at namumula si Rey habang ginagawa niya iyon. Maging si Shen ay medyo nanghina sa tuhod nang marinig ang pagtawag nito sa pangalan niya. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kanyang susunod na hakbang, at sinabi ni Shen na siya ay mag-iimbestiga sa isang sagradong site na nabasa niya tungkol sa library. Tinanong ni Rey kung plano niyang umuwi, at nang umamin si Shen, nakaramdam siya ng pagtataksil at kalungkutan. Alam ni Rey na iyon ang inaasahang sagot at tinatanggap niya ito nang hindi nagrereklamo. Binago ni Shen ang paksa at tinanong kung gaano niya naaalala ang laro, at sumagot si Rey na naaalala niya ang lahat. Sinabi niya na pagkatapos niyang maklear ang laro at lahat ng mga manlalaro ay nawala, mas namulat siya sa kanyang sarili.
Siya at ang iba pang mga NPC ay bahagyang aware sa panahon ng laro, ngunit hindi sila ganap na may kamalayan at hindi makagawa ng mga independenteng aksyon. Pinagmasdan nila ang pagsikat ng araw, at pagkatapos noon, nagpasya silang bumalik sa kanilang tindahan. Gayunpaman, bago iyon, nais malaman ni Ray ang tungkol kay Yuzo. Sinabi sa kanya ni Shen na si Yuzo ang kanyang partner at isang elemental, at sinabi ni Ray na alam niya na ang fox ay espesyal sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga buntot ngunit hindi niya mahulaan na siya ay isang elemental. Nagpahayag ng pagtataka si Shen dahil wala siyang napansin. Binuhat niya si Yuzo at sa unang pagkakataon ay napansin niya na mayroon itong tatlong buntot. Kung iyon ay hindi sapat na isang sorpresa, si Yuzo ay biglang nagsabi sa kanya ng magandang umaga, at si Shen ay nabigla. Ibinunyag ng fox na nalinis ang kanyang isipan matapos mawala ang malaking halimaw. Ang mga bagay ay may katuturan ngayon kay Shen, at pinagbabawalan niya si Yuzo na magsalita sa harap ng mga tao, kaya nagpa siya itong makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng telepathy. Naniniwala si Ray na ang kanyang tatlong buntot ay magiging isang problema, ngunit madali itong pinagsama ni Yuzo na maging isa upang magpanggap na isang normal na fox. Pinupuri siya ni Shen, at habang nalulugod si Yuzo sa kanyang papuri, nakita siya ni Ray na hindi kapani-paniwalang cute. Naiintindihan ni Shen ang kanyang pag-aalinlangan at hinayaan niya siyang yakapin ang fox, at sinabi ni Ray na ito ang unang kwento ng batang elemental na nakita niya dahil lahat ng iba ay nasa hustong gulang. Pagkatapos ay nagpa siya silang umalis papunta sa kabisera. Samantala, buong gabing tumatakbo si Will habang karga-karga si Rush sa kanyang likuran, at nag-aalala siya kay Shen. Sinabi ni Will sa kanya na magiging maayos si Shen, at pagkatapos ay bigla siyang nakaramdam ng mabilis na bagay patungo sa kanila. Huminto siya at tumalikod para harapin ang anumang paparating sa kanila, at nalaman na sila Shen at Ray lang pala iyon. Nawalan ng malay si Rush dahil sa panic attack, at maging si Will ay hindi natuwa na binigyan sila ni Shen ng jump scare. Sa kabilang banda, nadatna ng prinsesa at ng kanyang mga bantay ang malaking butas sa lupa na dulot ng mga pag-atake ni Shen. Iniisip ng prinsesa na ang butas na ito sa lupa ay konektado sa hitsura ng magic circle sa hangin na Iris sa lahat ng skeleton monsters. Nagtataka siya kung sino ang makakagawa nun, nang dumating doon ang isa sa kanyang mga kabalyero na may dalang espada na ginamit ni Shen upang ihagis ang kasanayang nakabasag ng lupa. Ipinakita ng kabalyero sa prinsesa ang isang simbolo ng falcon sa hilt ng espada, at sinabi na ang isang napakahusay na panday ng espada ay naglalagay ng simbolo na ito sa mga armas na kanyang nilikha. Ipinakita niya na sa kabila ng pagkasira, ang espada ay sapat na malakas upang hatiin ang lupa ng halos walang anumang pagsisikap mula sa kanyang sarili. Sinabi ng kabalyero na narinig niya na mayroon lamang isang panday sa mundo na maaaring gumawa ng mga espada na kasing lakas nito. Sinasabi ng alamat na siya ay isang high human at tinatawag na Peerless Black Swordsmith. Sinabi ng prinsesa na wala ng high human sa mundo, at sumang-ayon ang kabalyero. Gayunpaman, ang gusto lang niyang ipahayag ay ang mandirigma sa likod ng insidente ay dapat na isang taong napakalakas at mayaman sa pagtrato sa isang espada na ginawa ng isang high human na parang disposable. Biglang naalala ng prinsesa na ang panday ay ang orihinal na may-ari ng tindahan na tinatawag na Moon Sanctum na pinatatakbo ni Ray. Plano niyang bumisita sa tindahan kapag nakarating na sila sa kabisera, at tinanong siya ng kabalyero kung ano ang plano niyang gawin kung talagang bumalik ang high human. Tumawa ang prinsesa, sinabi na gusto niya itong hamanin at baka ipapakasal siya sa kanya. Sa kabilang banda, hinarap ni Will si Shen at hiniling sa kanya na ibunyag ang kanyang mga sikreto ngayon. Sinubukan ni Shen na bigyan ng kredito si Ray sa kanyang pagkatalo sa higanteng skeleton monster, ngunit itinutok ni Will ang kanyang sibat sa kanya, na humihiling sa kanya na huminto sa pagsisinungaling. Sinimulan niyang atakihin si Shen, sinabing halatang halata na siya ang pinakamalakas na tao dito, dahil nag-spam siya ng malalakas na galaw kanina at napakabilis pa niyang naabutan ang mga ito. Naiiwasan lang ni Shen ang kanyang mga pag-atake habang hinihiling na huminto siya. Sa wakas ay huminto siya at ipinahayag ni Shen na siya ay isang high human at isa ring master ni Ray. Si Will ay madaling naniwala sa kanya, at pagkatapos ay tinanong siya ni Shen kung mayroong anumang mga talaan tungkol sa high human sa mundong ito. Sinabi sa kanya ni Will na maraming mga tala na nagsasabi tungkol sa kung gaano kalakas at bihasa ang dating mga high human, at sila ay sinasamba pa rin bilang mga Diyos ng maraming tao.
Sinabi ni Shen na ang mga kwentong iyon ay maaaring maging isang problema, ngunit talagang naniniwala siya na ang kanyang mga kasanayan sa Panday ay maalamat. Maya-maya ay nagising si Rush, at habang tinitingnan niya si Shen, natarante siya at nagtanong kung ayos lang siya. Pagkatapos ay napansin niya ang may puting buhok na elf, at nang malaman na siya si Ray, sinimulan siyang pagmasdan ni Rush. Sa susunod na sandali, tinamaan siya ng motion sickness dahil sa sobrang bilis niyang dinadala buong magdamag. Muling kinarga siya ni Will habang si Shen ay humihingi ng tawad dito. Plano nilang pumunta sa kanilang magkahiwalay na paraan kapag narating na nila ang gate, at binigay ni Shen kay Will ang ilan sa kanyang mga mahiwagang sulat para makipag-ugnayan kaagad sa kanya kung may mangyari. Binalaan siya ni Will na kung gagamitin niya ang mga liham na ito, malalagay siya sa isang napakaseryosong sitwasyon at sinabi kay Shen na pag-isipang muli ito. Napagtanto ni Shen na ayaw ni Will na idamay ang mga tagalabas sa kanyang mga problema, ngunit itinulak niya ang mga liham sa kanya, na sinasabing hindi niya ito maaaring iwanan ng mag-isa pagkatapos nilang magsama-sama sa ganitong paraan. Nagpa siya si Will na kunin ang mga sulat at pagkatapos ay umalis papuntang simbahan. Bumalik din sina Shen at Ray sa kanilang shop kung saan tumatakbo si Tira para batiin si Ray. Kinakabahan niyang ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa lalaking pumunta sa shop nila na sinasabing kaibigan siya ni Ray, nang hindi niya napansin na nakatayo na pala sa tabi nila ang tinutukoy niya. Matapos siyang tulungan ni Ray na kumalma, napansin ni Tira si Shen, na nagsasabing dapat silang maghapunan bago pag-usapan ang kanilang mga kalagayan. Tinanong ni Tira kung bakit dapat niya itong hayaang kumain ng hapunan kasama nila, at pagkatapos ay nagpa siya si Ray na ipakilala si Shen bilang tunay na may-ari ng kanilang tindahan. Nagulat si Tira nang marinig ito, ngunit hindi siya makakakontra sa hatol ni Ray. Humingi siya ng paumanhin kay Shen dahil sa hindi niya pagkilala sa kanya kanina, at sinabi niya sa kanya na huwag maging seryoso. Ipinakilala rin niya si Yuzo kay Tira sa parehong usapan, at laking gulat niya nang makita ang isang nagsasalitang fox. Hindi nagtagal ay naghanda si Ray ng isang buong course na pagkain para kay Shen, at nagulat si Tira sa mga sangkap dahil tila nababalot ng aura ang pagkain. Sinabi ni Shen na ang karne sa mga pinggan ay mula sa malalakas na halimaw tulad ng thermal lion at orc king, at maging ang mga gulay ay ilang bihirang bagay. Muling nabigla si Tira nang marinig ang mga pangalan ng lahat ng mga halimaw at maalamat na sangkap ng klase, ngunit hindi pinansin ni Shen ang kanyang mga alalahanin at tinanong si Ray tungkol sa aura. Siya ay tumugon na ang aura ay ang nalalabi ng mana sa mga sangkap, at ito ay madalas na nakikita kasama ng malalakas na halimaw at mga pambihirang halaman. Sinimulan nila ang hapunan na iyon at talagang ninanamnam ang lahat. Nang maglaon, sinabi ni Ray kay Shen na ang lahat ng iba pang mga NPC ay namumuhay ng hiwalay. Noong una ay naisipan nilang hanapin siya, ngunit pagkatapos ay nagpasya na siya ay magiging maayos kahit nasaan siya, kaya napagpasyahan na lamang nilang maghintay ng matyaga para sa kanya. Nagpapakita na medyo malungkot si Shen nang marinig ito, at pagkatapos ay biglang nagsimulang sabihin sa kanya ng lasing na si Tira na siya ay masyadong seryoso. Hinatid siya ni Ray sa kama, habang si Shen ay tumungo din sa kanyang kwarto na hindi pa rin nagbabago mula nang iwan niya ito. Nakatulog na si Yuzo, at nagpalit din si Shen ng komportableng damit para matulog. Pakiramdam niya ay inaantok siya sa sandaling humiga siya sa kama, at nagising sa kalagitnaan ng gabi nang makaramdam siya ng bigat sa kanyang katawan. Sa pagdilat niya at paglingon sa paligid, nakita niyang natutulog si Ray sa tabi niya. Nataranta si Shen nang makita siyang napakalapit, at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng hindi mapigilan. Marahan niyang hinawakan ang kanyang mukha, at si Ray ay nagsimulang umiyak habang tinatawag ang kanyang pangalan. Pinupunasan niya ang luha nito, at humingi ng tawad dito sa isip niya. Pagdating ng umaga, nalaman ni Shen na hindi na natutulog si Ray sa tabi niya, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang ilang hindi pamilyar na puting buhok sa tabi niya. Itinaas niya ang kanyang kumot upang makita kung ano ang nangyayari, at nalaman na si Yuzo ay naging isang tao. Habang siya ay tamad na bumangon, nabigla si Shen nang makita ang kanyang katawan, at habang nagmamadali siyang yakapin siya, natatakot siya na baka dumating ang ibang mga babae. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng ilang damit na angkop para sa mga elemental na isusuot. Maya-maya, tumungo sila sa kusina upang salubungin sina Ray at Tira, na nagulat nang makita si Yuzo sa kanyang anyo ng tao. Kinakabahan siyang bumati sa kanila, at pagkatapos ay lahat sila ay nag-aalmusal. Pagkatapos noon, tinanong ni Shen si Yuzo tungkol sa shrine na kinaroroonan niya at ang simbolo na iginuhit sa sahig.
Wala siyang alam maliban sa katotohanan na hindi siya komportable sa loob ng simbolo kumpara sa ibang lugar, at sinimula ni Shen na siyasatin ang kanyang sagot para sa anumang mga pahiwatig. Pagkatapos ay tinanong niya si Yuzo kung ano ang ginagawa niya doon, at sumagot siya na naidlip lang siya sa araw nang biglang niyanig ng natural na sakuna ang lugar, at sinubukan niyang pigilan ito. Siya ay napagod sa pamamagitan ng pag-ubos ng lahat ng kanyang kapangyarihan, at pagkatapos ay pumasok sa shrine upang magpahinga. Nang maisip niyang masasawi na siya, pumunta si Shen doon at iniligtas siya. Sinabi ni Shen na nailigtas lang siya nito salamat kay Melly, at gustong pasalamatan siya ni Yuzo ng regalo. Iminungkahi ni Ray na kumuha sila ng isang elven bread na gawa ni Tira bilang regalo nila, dahil ito ang nangungunang produkto ng kanilang tindahan. Sinabi ni Shen na sila ay isang tindahan ng armas at hindi isang restaurant, ngunit ipinaalala ni Ray sa kanya na siya lamang ang maaaring magbukas ng armory, kaya hindi nila ito may restock sa kanyang pagkawala. Naiintindihan ito ni Shen at nagpa siya na agad na ibalik ang tindahan sa truck. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ray na mayroong isang bagay na mas urgent kaysa sa tindahan, at ito ay tungkol sa isa pang NPC na pinangalan ng Gerard. Laking gulat ni Shen nang malaman na buhay pa si Gerard, dahil isa siyang high beast na mabubuhay lamang ng hanggang 100 taon. Sumagot si Ray na maaaring konti na lang ang panahon niya para mabuhay, at naghihintay pa rin siya sa kanyang pagbabalik. Ipinaliwanag ni Ray na si Gerard ang siyang nagbuklod sa iba't ibang tribo ng hayop, at bumuo ng Faired Beast Alliance at naging unang hari nito. Ipinaliwanag niya na sa kasalukuyan, ang alyansa ay pinamumunuan ng ika-8 hari, kaya maaaring maghintay si Gerard para sa kanya. Kinukumpirma ni Shen na si Gerard ay wala sa anumang agarang panganib, at pagkatapos ay nagpa siya na maglakbay ng normal upang makilala siya. Si Ray at Yuzo ay halatang sasama sa kanya, at sinabi ni Tira na siya ang magbabantay sa tindahan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Ray na hindi niya kailangang manatili sa likod dahil ngayon na narito si Shen, maaari niyang dalhin ang tindahan kasama niya. Hindi ito naiintindihan ng babaeng elf, ngunit hiniling ni Shen na sumama siya sa kanya ngayong nakalaya na siya sa kanyang sumpa. Masaya siyang sumang-ayon, at sinabi ni Shen na dapat na nilang simulan ang paghahanda para sa kanilang paglalakbay ngayon. Iniisip ni Shen ang tungkol sa pagkain at kagamitan na kailangan nilang bilhin, at sinabi ni Ray na dapat din niyang iulat ang tungkol sa mga skullface sa imperyo, kaya kakailanganin niyang kumilos ng nakapag-iisa sa loob ng ilang panahon. Walang problema si Shen doon, at plano niyang mag-level up bilang isang adventurer papunta sa Faired. Sinabihan siya ni Ray na makipag-party sa kanya dahil maaari silang palaging makipag-usap sa isa't isa gamit ang telepathy. Nagulat si Shen nang malaman niya ang tungkol sa feature na ito at idinagdag niya si Ray sa kanyang party, at pagkatapos ay iminumungkahi niyang magparehistro din si Tira bilang isang adventurer. Bago iyon, pumunta si Shen sa kanyang forge at sinabihan ang nasa sabik na si Yuzo na huwag hawakan ang anuman dahil maaaring sampay ng ilang armas. Dahil ang lahat ay nasa kondisyong gumagana, gumawa siya ng ilang mga espada, ngunit ang unang espada ay naging napakahusay para sa mundong ito. Alam ni Shen na hindi siya makakapagbenta ng ganito, kaya nagpa siya siyang magsikap. Sa sumunod na pagtatangka, nagtagumpay siya sa paggawa ng ilang magagandang espada na ibebenta sa kanyang tindahan, at pagkatapos ay dumating doon si Tira na handa ng lumabas. Lumabas sila sa kagubatan at pumasok sa palengke, na lubos na ikinagulat ni Tira dahil hindi pa niya nakikita ang napakaraming tao na nagtipon sa isang lugar. Tinanong niya si Shen kung ang lugar na ito ay kadalasang crowded, at sumagot si Shen na hindi pa nagsisimula ang mga rush hour. Bawat isang bagay sa merkado ay nagpapakurious sa kanya dahil 100 taon na siyang hindi nakakalabas sa puntong ito. Excited niyang sinabi kay Shen na pumunta sila sa guild ng mabilis at iparehistro siya. Dinala siya ni Shen sa guild kung saan nakilala nila ang receptionist, na agad na nagsabi kay Shen na siya ay na-rank up sa E. Si Shen ay nalilito dahil hindi pa niya nakumpleto ang isang solong quest, ngunit ang sagot ng receptionist na ang kanyang mga ginawa ay kilala na sa puntong ito, habang tinatalo niya ang higanteng skeleton monster noon at pagkatapos ay nakitang tinatalo niya ang isang malaking kawan ng mga skeletons. Sinabi niya na dapat siyang i-rank hanggang A ng sabay-sabay, ngunit kung gagawin nila ito, lilikha ito ng maraming kaguluhan dahil hindi ito magugustuhan ng ibang mga adventurer. Sinasabi ni Shen na hindi niya iyon iniisip nang biglang nagbago ang mukha ng receptionist habang tinatanong kung sino ang kasama niya, habang tinitingnan niya si Tira ng may paninibugho. Sinabi niyang nakita silang magkahawak kamay at tinanong kung in love siya sa kanya.
Parehong napahiya sina Tira at Shen habang sinasabi niyang walang ganoon. Pagkatapos ay sinabi ni Shen sa kanya na nagpaplano siyang pumunta sa lugar na tinatawag na Ferd, at nagtanong kung may anumang mga quest na dapat gawin sa daan. Ang receptionist ay agad na naglabas ng isang malaking rehistro na libro at binuklat ang mga pahina, at inaangkin na mayroon ng isang quest na pag-escort sa isang karwahe sa Ferd, at itinanong kung gusto niya itong kunin. Agad niya itong tinanggap, at pareho silang lumabas upang tuklasin ang palengke ng kaunti. Ito ay karaniwang nagiging isang date, higit pa or mas kaunti, habang naglalakad sila sa mga pamilihan, tinitingnan ang lahat ng iba't ibang bagay na ibinebenta sa lugar. Pagkatapos ay tinanong siya ni Shen kung gusto niyang tingnan ang simbahan, at sumang-ayon si Tira. Kaya, tumungo sila sa simbahan kung saan nakita nila si Rush na sangkot sa child labor habang nililinis niya ang lupa. Agad siyang tumungo papunta kay Shen, at binati ito ng masigla bago tinanong kung sino ang babae. Ipinaliwanag ni Shen na ang kanyang pangalan ay Tira at nagtatrabaho siya sa Moon Sanctum. Talagang nagpabigla ito sa dalaga, na tumakbo kay Tira at nagtanong kung kilala niya si Ray or hindi. Ipinaliwanag ni Tira na si Ray ang kanyang master, na nagpakinang sa mga mata ni Rush sa pananabik habang tinanong niya ang lahat tungkol sa kung paano si Ray bilang isang master at isang tao. Maya-maya, pumasok sila sa simbahan kung saan sinimulan agad ni Melly ang pakikipaglaro kay Yuzo at nagpasalamat sa pagpunta niya rito. Samantala, pinasalamatan siya ni Rush sa pagtulong sa kanya noong isang araw, dahil doon, siya ay na-appoint bilang susunod na pari ng simbahan, at lahat ay masaya. Tinanong ni Shen kung nasaan si Will, dahil hindi niya ito nakikita sa paligid. Sumagot sila na lumabas si Will upang imbestigahan ang ibang kandidato ng pari, dahil pinaghihinalaan niya na may nangyayari na maaaring magdulot ng mga problema sa simbahan. Pagkatapos ay gumawa si Shen ng ilang mahiwagang gamit na nilikha niya gamit ang kanyang mahika, at hiniling sa kanila na panatilihin ito malapit sa kanila. Biglang bumukas ang pinto, at ang ibang mga bata ay pumasok sa silid, agad na pinalibutan si Shen dahil lahat sila ay gustong makipagkita sa kanya. Hindi rin pinabayaan si Tira dahil nakakakuha siya ng mga bata sa paligid niya at hindi niya alam kung paano haharapin ang mga ito. Maya-maya, lumabas sila ng simbahan habang pinasalamatan sila ni Rush sa pakikipagkita sa kanila, at nangakong paprotektahan ang simbahan hanggat kaya niya. Nagpaalam sila at bumalik sa guild kung saan nakahanda ang receptionist dala ang adventurer's card ni Tira. Kinuha nila ito at lumabas muli. Sa pagsisimula ng isang matagumpay na araw sa pagtatapos, dinala niya si Tira sa isang madilim na eskinita at gumawa ng isang magandang kristal, na sinasabing maaari silang diretsyong mag-teleport gamit ang kristal na ito. Laking gulat ni Tira dito at tinanong kung ano ang sinasabi niya. Sinasabi ni Shen na normal lang itong teleportation magic, habang sinabi sa kanya ni Tira na ang teleportation mismo ay isang ganap na nawawalang magic na hindi pa nagagawa simula noon. Sinabi ni Shen sa kanya na masanay na siya, habang nagsisimula silang mag-teleport at nakarating kaagad sa harap ng Moon Sanctum. Medyo nanginginig pa rin siya sa teleportation, nang mabilis na binago ni Shen ang Moon Sanctum sa isang portable na anyo bilang isang kwintas na sinasabing maaari na nilang dalhin ito kahit saan nila gusto. Ilang sandali pa, lumabas sila ng mga tarangkahan ng lungsod at nakahanap ng karwahe sa tabi ng isang kakaibang lalaking buwaya na nakatayo sa harap nito. Lumalabas na ang pangalan ng alligator na lalaki ay Guy, at kasama ang isang babae na tinatawag na Baki, at gagawin rin nila ang parehong quest upang samahan ang karwahe. Hindi nagtagal, dumating ang may-ari na nagngangalang Nak at malugod silang binati, at hindi nagtagal ay nagsimula silang maglakbay sa mga kagubatan ng tahimik. Habang naglalakbay, nakipag-usap sila nang tanungin sila ni Guy kung nakapaslang na sila ng mga lalaki dati. Nagpagulat ito kay Tira, na tumingin kay Shen, at sinabi niya sa kanya na kadalasan ang mga escort mission na ito ay kailangang harapin ang mga bandido na tao at hindi mga halimaw. Sinasabi ng taong mapula ang buhok na walang sino man ang nagseryoso sa kanya dahil sa kanyang laki at kasarian, ngunit natalo na niya ang maraming lalaki. Ipinakilala nila ang kanilang mga class, at lumalabas na si Guy ay isang samurai class A na ranggo tulad ni Shen, habang si Baki ay isang brawler at rank E. Napagtanto ni Shen na si Guy ay dapat na sapat na malakas upang maging rank A, at mas maganda ang pakiramdam tungkol sa misyon nang biglang huminto ang karwahe. Lumabas sila para makitang napapalibutan sila ng mga bandido. Sa pagtingin sa kanila, sinabi ni Shen kay Nak na bumalik sa loob ng karwahe at sinabihan si Yuzo na protektahan siya.
Tila malaki ang kumpiyansa ng mga bandido habang sinisimulan nila silang pagtawanan, at nagsasabi ng mga komento sa taong mapula ang buhok, na tila hindi pinapansin ito. Si Tira ay nagtatago sa likod ng karwahe sa lahat ng ito, iniisip kung makakapaslang ba siya ng tao, nang bigla niyang napagtanto na parang iba si Shen dahil nagiinit siya sa galit sa mga komentong sinabi ng mga lalaking ito. Bigla niyang napansin ang isang pares ng iba pang mga lalaki na nagtatago sa likod ng mga puno upang tambangan sila. Sinabihan sila ni Guy na umatras dahil ayaw niyang pumaslang ng hindi kinakailangan, ngunit kumpiyansa ang pinuno at alam niyang siya lang ang A-rank adventurer habang ang iba ay nasa rank E at mas mababa. Napagtanto ni Shen na dapat silang nagkaroon ng ilang impormasyon sa loob dahil hindi ito isang random na pag-atake, ngunit bago ang pag-atake ng mga bandido, isang arrow ang dumaan sa isa sa kanila at pagkatapos ay lilipad ang isa pang arrow, na pinaslang ang parehong mga nakatagong lalaki. Nagulat ang pinuno na natagpuan sila, ngunit nagpapatuloy ang laban. Ang isa sa mga lalaki ay tumatakbo sa taong mapula ang buhok na simpleng yumuko pababa at naghahatid ng isang napakalakas na uppercut na nagpatambo sa lalaki, na nakakatakot sa kanila. Agad na sumunod si Guy, habang hinihiwa niya ang lalaki at ang kanyang espada ng may nakakagulat na kadalian. Dalawang lalaki ang sumusubok na atakihin si Shen ng magkasama, ngunit madali niyang tinapos ang mga ito nang walang anumang isyo bago naglakad patungo sa pinuno. Nalilito pa rin ang pinuno, dahil hindi dapat ganito kalakas ang mga rank E adventurer na ito, ngunit agad na pinutol ni Shen ang kanyang espada at tinalo siya kaagad bago siya itali. Inilagay niya ang kanyang espada sa kanyang lalamunan at tinanong kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa kanila, nang hinawakan ni Tira si Shen mula sa likuran at inilagay siya sa pagitan ng kanyang mga assets, na medyo nagpatahimik sa kanya, at nawala ang kanyang mapanganib na layunin. Si Shen ay lubos na nagulat dito, habang si Tira ay napahiya, sa pag-aakalang ginawa niya lang ito dahil ginawa ito ni Ray para pakalmayin siya. Samantala, si Shen ay nakatingin sa kanya na nalilito bago siya nagpasya kung ano ang gagawin sa bandidong lider na ito. Nagpasya silang sumulong at umupo sa loob ng karwahe, masaya na ang lahat ay naayon sa plano, at hindi nasugatan ang karwahe or ang may-ari. Sinabi ni Guy kay Shen na nakakuha siya ng ilang impormasyon mula sa mga bandido, at ayon sa kanya, sila ay hinirang ng ilang mahiwagang grupo ng mga tao na nagsabi sa kanila na kunin ang karwahe dahil gusto nila ang isang bagay na konektado sa simbahan. Ang lahat ng ito ay napakakaiba, dahil kadalasan ang mga bandido ay naghahanap lamang ng pera, ngunit ipinaliwanag ni Guy na ang mga bandido mismo ay walang ideya kung ano ang bagay na iyon, kaya ang kanilang plano ay kunin lamang ang buong karwahe at dalhin ito sa kanila. Biglang naalala ni Shen kung paano habang nasa simbahan, sinabi sa kanya ng madre na ang ilan sa mga matataas na opisyal ng simbahan ay napakakurap at gutom sa kapangyarihan, at iniisip kung ito ba ang kanilang trabaho. Sa kabila ng kung ano man ang dahilan, masaya lang siya na nakuha niya ang quest na ito, na nagkataon lamang, ngunit ngayon ay maaari niyang linawin ang isyong ito sa simbahan. Sa wakas, narating nila ang lungsod, at natapos ang quest ng ibigay sa kanila ng maikling hari ang kanilang mga scroll, na maaaring ibigay sa guild bilang patunay ng pagkumpleto ng kanilang quest upang maibalik nila ang kanilang pera. Nagpasalamat sila kay Nak sa quest, at nagpasalamat naman si Nak sa pagtulong sa kanya na makarating ng ligtas sa lungsod, na para bang kung hindi sa kanilang apat, malamang na nasawi siya sa kamay ng mga bandidong iyon. Pagkaalis ni Nak, tinanong ni Shen si Guy at Baki kung ano ang kanilang mga susunod na plano, at sumagot si Guy na babalik sila kaagad sa kanilang sariling lungsod, habang sinasagot ni Shen na kailangan niyang pumunta sa lungsod ng Ferid mula rito. Nag-good luck sa kanila si Guy at umaasa na magtagpo muli ang kanilang mga landas bago umalis kasama si Baki, habang sina Shen at Tira ay nagpapatuloy sa kanilang sariling landas. Tinanong niya si Tira kung paano niya nagustuhan ang paglalakbay sa karwahe, habang iniisip niya kung paano sumulong mula rito, dahil malayo pa ang Ferid. Inaangkin niya na ang karwahe ay medyo komportable, at sumasang-ayon siya. Hindi nagtagal, nagpasya si Shen na bumili na lang sila ng karwahe, dahil iyon ang magiging pinakamabisa at komportableng paraan para maabot ang Ferid. Pareho silang pumasok sa isang malaking lugar na may linya ng toneladang mga karwahe, na lahat ay parang pare-pareho lang para kay Shen, kaya nagsimula siyang magplano kung paano niya ganap na babaguhin ang mga ito. Ngunit sinabihan siya ni Tira na magmadali, dahil kailangan muna nilang bumili ng isa.
Tinanong niya kung anong uri ng karwahe ang hinahanap niya, at sinabi ni Shen na sinusubukan niyang makahanap ng karwahe na sapat na malaki upang pagtulugan at dalhin ang lahat ng kanilang mga gamit. Plano niyang baguhin pa rin ang karwahe, dahil hindi niya gusto kung gaano ito hindi katatag at nanginginig. Naniniwala rin si Tyrion na magiging malaking kayganhawahan ang hindi makarsik sa karwahe, at nagsimula silang maghanap. Sa wakas, nakita ni Tyrion ang isang mukhang magarbong karwahe na may mga bulaklak at mga bagay-bagay, at itinuon niya ang atensyon ni Shen dito, na sinasabing maganda ito at sapat din ang laki para makapaglakbay silang lahat kasama ni Rey kung gusto nila. Lumapit sa kanila ang dealer at nagtanong kung may interesado ba sa kanila, at agad niyang sinabi sa kanya na gusto niyang bilhin ang fruity na karwahe at sinabi sa kanya na kailangan niya itong ihanda bukas. Ngumiti ang dealer at nagtanong kung nakakuha ba siya ng mga kabayo para hilahin ang karwahe, ngunit sumagot si Shen na hindi pa niya ito nagagawa. Tinitingnan siya ng dealer at pinayuhan siyang kumuha ng dalawang malalaking kabayo na may malalakas na paa, dahil medyo mabigat ang karwahe at hindi mahailan ng mahinang kabayo. Iniisip ni Shen kung gaano kamahal iyon, at tinanong niya ang dealer tungkol sa mga karwahe na hinihila ng mga halimaw na ilang beses na niyang nakita. Sumagot ang dealer na ang mga halimaw ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa mga kabayo, kaya isa sa mga ito ay sapat na upang hilahin ang karwahe na ito, ngunit para magawa iyon, kailangan muna niyang paamuin ang isang halimaw, na napakahirap. Sinabi ni Shen sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito at ihanda ang karwahe habang umaalis siya sa tabi ni Tyrion. Iniisip kung saan siya makakahanap ng halimaw ngunit sa palagay niya, maaari niyang gamitin si Yuzo bilang halimaw upang hilahin ang kanyang karwahe. Bigla siyang nakatanggap ng abiso mula kay Rey, na nagsabi sa kanya na ang kanyang trabaho sa loob ng kaharian ay natapos at nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanila. Sinagot ni Shen na nasa lungsod sila ng Bay ngayon, at bumili lang ng karwahe para sa karagdagang paglalakbay sa Ferret. Sinabi niya na kailangan pa rin nila ng halimaw upang hilahin ito, ngunit sinabi sa kanya ni Rey na huwag mag-alala tungkol dito dahil kukunin niya ang halimaw para sa kanila. Sinabi niya kay Shen na maghintay hanggang bukas dahil nagmamadali siyang pumunta sa bay para sumama sa kanila, ngunit aabutin siya ng kahit isang araw. Sinabi ni Shen sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito at pumunta sa sarili niyang bilis. Ibinunyag din sa kanya ni Rey na ang kaharian ay nasa estado ng kaguluhan nang malaman nila na ang Monsangtam ay nawala. Hindi inakala ni Shen na magkakaroon ito ng napakalaking epekto sa Royals, ngunit sinabi ni Rey na sinusubukan nilang purihin siya at makipag-usap ng matamis upang siya ay sumali sa Royal Army, ngunit tumanggi siya at umalis. Sinabi ni Shen na mahirap para sa kanya, na patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga taong gustong gumamit ng kanyang kapangyarihan, habang sinasabi ni Rey na minsan ay sinubukan ng isang bansa na angkinin ang Monsangtam para sa kanilang sarili, at malapit na niyang wasakin ang bansang iyon sa oras na iyon. Sinabihan siya ni Shen na magpahinga at makipagkita sa kanila bukas at pinutol ang tawag, habang tinawag siya ni Tyrion sa isang tindahan ng bong dahil nagustuhan niya ang isa sa mga bong. Si Shen ay ayaw sa mga bong, kaya't sinabi niya sa kanya na tumahimik habang tinanong niya ang matandang babaeng nagtitinda tungkol sa anumang mga disenteng lugar na matutuluyan, at agad niyang inirekomenda sa kanila ang isang lugar. Narating nila ang lokasyon, para lamang makahanap ng isang malaking hotel sa harap nila na mukhang katawa-tawa na mahal. Pumasok sila sa loob at tinanong ang receptionist kung mayroon silang available na kwarto. Ang receptionist ay agad na nagtanong kung kailangan nila ng silid ng mag-asawa, ngunit sila ay napahiya at tumanggi, na agad na sinasabing kukuha sila ng 2 solong silid. Parang mas may integridad sila kaysa sa ex-boyfriend ko. Binuksan ni Shen ang kanyang silid upang makahanap ng isang magandang silid na puno ng mga pinalamutian na kasangkapan, at isang magandang kama. Isinara niya ang pinto habang si Yuzo ay lumukso sa kama at nagpalit sa kanyang anyong tao. Tinanong niya kung maaari ba siyang makipag-usap ngayon, at binibigyan siya ni Shen ng go-ahead. Nang maglaon, napagtanto niyang may oras pa para sa hapunan, kaya nagpasya siyang panatilihin ang kanyang mga armas hanggang sa oras na iyon habang naglalaro si Yuzo ng kaunti. Maya-maya, habang tinatapos niya ang kanyang maintenance, kumatok si Tyrion sa kanyang pintuan at pumasok, nagtatanong kung kailan darating si Rey. Sinagot ni Shen na dapat siyang dumating bukas, ngunit wala siyang eksaktong oras kung kailan siya darating. Sinabi ni Tyrion na kung wala silang gagawin, magpahinga na lang sila, at pumayag siya at tumawag ng room service kasama ang hapunan.
Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Shen sa kanila na maliligo siya at pagkatapos ay matutulog na sinagot ni Tyrion na gagawin niya rin iyon. Agad na tinanong ni Yuzo kung maaari silang maligo ng magkasama, at pumayag siya, ngunit sa halip na pumasok sa kanyang silid, kinaladkad siya ni Yuzo sa banyo ni Shen kung saan nagsimula silang maligo. Pumunta si Shen sa bintana at nagsimulang tumingin sa labas, nag-iisip tungkol sa bukas, habang si Rey ay nasa labas ng kagubatan at sa wakas ay nakahanap ng isang halimaw na karapat-dapat na maging kanyang mount. Kinaumagahan, nagising si Shen na nasa mukha niya si Yuzo, at naglakad siya palabas para makipagkita kay Tira. Pagkatapos suriin ang karwahe, sinimulan niyang baguhin ang axle at idinagdag ang ilang suspensyon dito, na ikinagulat ni Yuzo at Tira. Di nagtagal, nakatanggap siya ng abiso mula kay Rey, na nagsabi sa kanya na nasa labas siya sa kagubatan at sinabihan siyang makipagkita sa kanya doon. Kinuha niya si Tira at nagsimulang maglakad sa kagubatan nang maramdaman nila ni Yuzo ang malakas na presensya sa malapit. Lumabas sila sa kagubatan, at laking gulat nila nang makita si Rey na may malaking demonyong halimaw na nakatayo sa tabi niya. Ang demonyong banal na lobo na ito ay may antas na higit sa 750, kaya nagtanong siya kung saan niya ito natagpuan. Walang pag-aalinlangan na ipinaliwanag ni Rey na natagpuan niya ito sa sagradong bundok kung saan nakatira ang mga pinakamapanganib na hayop. Sinabi niya sa kanya na ang halimaw na ito ay masyadong malaki para sa karwahe at maaaring makatawag ng hindi ginustong atensyon, ngunit si Rey ay nagplano para doon at sinabihan ang hayop na lumiit sa laki, na ginagawa nito upang maging mas malaki ng kaunti kaysa sa isang kabayo. Di nagtagal, nagsimulang hilahin ng halimaw ang kanilang karwahe sa napakabilis na bilis na tila nagpapasabik kay Shen, habang nagkokomento si Tyr tungkol sa kung gaano ka-comfortable ang karwahe pagkatapos ng pagbabago. Sinang-ayunan nito ni Rey, na sinasabing nakasakay na siya sa royal carriage ng maraming beses, ngunit ang karwahe na ito ay kahit papaano ay mas mahusay kaysa doon. Habang naglalakbay sila, nagsimulang kausapin ni Yuzo ang hayop sa kanilang wika at ipinaliwanag na dati siyang nakatira sa mga sagradong bundok kasama ang kanyang ina, ngunit isang araw ay pinaslang siya ng isang adventurer, at naiwan siyang mag-isa, nasugatan at natatakot. Nang malapit na siyang sumuko, isang napakabait na babaeng elf ang nagligtas sa kanya at nagbigay sa kanya ng lakas upang magsanay at maging mas malakas. Siya ay nagulat sa lahat pagkatapos nito, sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang babaeng elf ay walang iba kundi si Tyrep dahil kinikilala niya ang kanyang amoy. Sa una ay hindi ito maalala ni Tyrep ngunit biglang napagtanto na 100 taon na ang nakalilipas ay nagligtas siya ng isang maliit na tuta minsan at inalagaan ito pabalik sa kalusugan. Nakita ni Rey ang kwentong ito na nakakapanatag ng puso kaya nagpasya siyang ilipat ang pagmamay-ari sa kanya. Bumaba sila sa karwahe, at hinawakan ni Rey ang halimaw at binawi ang pagmamay-ari nito, na ginawa itong isang libreng banal na halimaw muli. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Tyr, natakot noong una ngunit nagawa nitong mapaamo at pinangalanan itong Shimmer. Nang gabing iyon, natutulog ang lahat habang sinasabi ni Rey kay Shen na maaari na ngayong pumili si Tyrion ng sarili niyang landas kung gusto niya, at makakapagpahinga na sila dahil alam nilang paprotektahan siya ni Shimmer. Kinabukasan, nagsimula silang maglakbay sa isang napakalagong kagubatan, nang huminto ang karwahe habang naglalakad ang dalawang tao patungo sa kanila. Tinanong nila kung sila sina Rey at Shen, at sinimulang dalhin sila kay Gerard na naging unang halimaw na hari ng lugar. Ang kanyang nayon ay tila maganda at maunlad sa kanilang pagpasok dito, at nang makapasok sa kanyang bahay, sila ay inihatid sa isang silid. Pumasok sila sa silid at nakita lamang nila ang dalawang beastman na nakaupo sa tabi ng matandang si Gerard na masayang tumingin sa kanila at sinabi kay Shen na hindi niya akalain na makikita siya muli. Sinabi ni Shen kay Gerard na hindi rin niya naisip na makikita siyang muli, at tinawanan lang ito ng matanda. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya nabubuhay pa pagkatapos ng lahat ng oras na ito ay nanatiling misteryo din sa kanya. Pagkatapos nito, nagpasya si Gerard na ipakilala ang mga beastman sa silid. Una ay si Wolf, ang kasalukuyang hari ng Ferid, at ang kanyang anak na babae na si Cory. Ang lalaking elepante ay si Vando, ang kanang kamay ni Gerard, at ang parang pagong ay si Rodjam, ang kanyang kaliwang kamay. Ipinakilala rin ni Shen ang kanyang sarili, at sinabihan siya ni Gerard na ihinto ang pagiging formal at magsalita ng normal. Hiniling ni Shen sa kanya na magsimulang magsalita ng normal dahil hindi naman siya tinatawag ni Gerard na master noong nakaraan.
Tinawanan lang ito ng matanda, at nagpa siya na sundin si Shen dahil iyon lang ang paraan para maibsan niya ang tensyon sa isipan ng ibang tao sa silid. Hindi siya masyadong naiintindihan ni Shen, at ipinaliwanag ni Gerard na sa mga tao sa mundong ito, ang mga high human na tulad niya ay mga maalamat na nilalang na dapat katakutan at sambahin. Di nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang mag-usap sina Gerard at Shen tungkol sa mga lumang panahon kung saan sila ay nakikipaglaban sa malalaking sangkawan ng mga halimaw ng mag-isa. Nagtatawanan sila tungkol sa pagiging walang ingat nila noon. Gusto ni Gerard na sabihin kay Shen kung ano ang nangyari sa 500 taon na pagkawala niya, at tumugon siya na sinabi na sa kanya ni Ray ang tungkol sa pagtatatag ni Gerard ng bansa ng mga Beastmen. Hindi siya natutuwa doon dahil pinaplano niyang ipagmalaki ang mga nagawa niya kay Shen. Sinabi ni Ray na alam niyang magpapalaki siya ng mga bagay, kaya sinabi niya sa kanilang master ang tungkol sa mga bagay ng may layunin. Tinatawanan lang ito ni Shen, at pagkatapos ay umalis si Ray para magtimpla ng tsaa. Pansamantala, hiniling ni Gerard kay Shen na sabihin sa kanya ang higit pa tungkol sa kung nasaan siya sa loob ng 500 taon, at sinabi niya sa kanya ang anumang naaalala niya. Patuloy silang nag-uusap hanggang gabi, at pagkatapos ay biglang nagseryoso si Gerard. Sinabi niya kay Shen na oras na para bumaba sa negosyo. Inihayag ni Gerard na wala na siyang mahabang buhay, at nagulat si Shen sa biglaang balita. Naniniwala si Gerard na halos 1 buwan na lang ang natitira sa kanya, at nagtanong si Shen kung paano siya nakakasigurado. Sinabi niya na sa nakalipas na ilang linggo, kakaiba ang kanyang pakiramdam, at pagkatapos ay nalaman niya ang tungkol sa pagbabalik ni Shen mula kay Ray. Noon nalutas ang lahat ng kanyang mga pag-aalinlangan, at napagtanto niya na mula nang bumalik ang kanyang master, ang oras ay nagsimulang umagos ng normal para sa kanya. Naniniwala si Gerard na parang naghihintay lang siya sa pagbabalik ni Shen para masawi siya ng payapa. Sinabi niya na marahil ang mga Diyos ng mundong ito ay narinig ang kanyang panalangin. Pagkatapos ay hinarap niya si Shen at humingi sa kanya ng isang tunggalian, sinabi na ito ang kanyang huling kahilingan. Iniisip ni Shen kung gusto ni Gerard na masawi sa isang labanan tulad ng isang matapang na mandirigma. Gusto ni Gerard na makita kung paano niya ikinukumpara ang isang maalamat na high human na minsan niyang nakalaban. Nakita ang determinasyon sa kanyang mga mata, tinanggap ni Shen ang kahilingan ni Gerard. Narinig din ito ni Ray, at hindi siya nasisiyahan dito, kaya pa-impulse siyang lumayo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Shen kung may natitira pa siyang pagsisisi, at sinabi ni Gerard na ang tanging pagsisisi ay hindi sila magduel, at iyon ay mabubur rin sa lalong madaling panahon. Sa gabi, tinawag ni Gerard ang mahahalagang beastman sa kanyang silid para sa isang mahalagang anunsyo. Sinabi niya sa kanila na nakahanap na siya ng kanyang lugar para masawi. Ipinaliwanag niya na hiniling niya kay Shen na makipag-duel sa kanya bago matapos ang kanyang oras, at ang tunggalian ay magaganap 1 linggo mula ngayon. Nagulat si Wolf at ang kanyang anak na babae, ngunit inaasahan na ito ng elepante at ng pagong dahil matagal na nilang kilala si Gerard. Ang anak ni Wolf, si Cory, ay nahihirapang tanggapin ito, at siya ay bumangon at tinanong ang lahat kung paano sila kakalmado habang pinag-uusapan ang tungkol sa kasawian. Sinabi lang sa kanya ni Gerard na nabuhay siya ng mahabang buhay, at nakita ang mga henerasyon pagkatapos ng henerasyon ng kanyang mga kaibigan at kanilang mga pamilya na nasawi. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya nabuhay ng matagal ay makikita ng lahat sa araw ng tunggalian, at sinabi kay Cory na kailangan din niyang makita ito. Tinanggap niya ang kanyang kagustuhan, at pagkatapos ay idineklara ni Gerard na ang tunggalian ay magaganap sa Roro Forest, at lahat ay dapat naruroon upang masaksihan ang pinakamalaking laban sa kanyang buhay. Nang maglaon, tumingin si Shen sa buwan at iniisip ang mga panahong nawala siya, na naging hindi mapayapa ang mundo. Nagsisi siya na hindi niya magawang lumaban kay Gerard at naisip niya na matutupad na ang kanyang hiling. Ngayong malapit na itong maging realidad, maaari na lamang pasalamatan ni Gerard si Shen sa pagbabalik. Mula sa susunod na araw, sinusunod ni Shen ang isang mapayapang gawain, natutulog ng gabi, kumakain kasama ang kanyang mga kaibigan, at nagsusuri ng ilang magic gauntlets. Ipinakita niya ang kanyang shop sa mahiwagang paraan, na ikinagulat ng mga beastmen, at pagkatapos ay inaayos ang mga gauntlets sa isang tapik lang ng kanyang martilyo. Sa gabi, ibinabalik niya ang mga gauntlets na iyon kay Gerard na sinasabi na maaari niyang ipaglaban ang kanyang puso ngayon. Nagpasalamat si Gerard sa kanya, at pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap muli. Bukas na ang araw ng kanilang nakatakdang tunggalian, at mayroon silang huling heart-to-heart talk bago iyon.
Gustong bigyan ni Gerard ng payo si Shen, ngunit nag-aalangan siyang sabihin ito ng malakas. Naisip na ni Shen na tungkol ito kay Ray, at sinabi sa kanya ni Gerard na tama siya. Gusto niyang malaman kung pupunta ba talaga si Shen sa mundo niya kung gagawa siya ng paraan at iiwan siya. Iniisip ni Shen ang mga alaala nila ni Ray saka sinabing uuwi na siya dahil iyon ang ipinaglalaban niya. Medyo nasaktan si Gerard sa narinig, at sinabing hindi na siya dapat nagtanong ng ganoong personal na tanong. Humiga si Shen at nagnanais na magkaroon ng magic solution na makakaalis ng mga problema nila ni Ray ng sabay-sabay. Pinag-uusapan nila kung paano hindi lahat ay makakakuha ng kanilang masayang pagtatapos, at pagkatapos ay humiga rin si Gerard, sinabi kay Shen na inaasahan niya ang bukas. Kinabukasan, tumungo sila sa lokasyon ng tunggalian. Hiniling ni Shen kay Ray na harapin ang anumang ligaw na pag-atake na darating sa kanilang direksyon, at sinabi niya sa kanya na ipaubaya sa kanya ang lahat at lumaban sa nilalaman ng kanyang puso. Pinapanood niya si Gerard na nagpapaulam din at pinakiusapan si Shen na alagaan siya. Binabati siya ng lahat ng good luck, at sa kabilang banda, natatanggap din ni Gerard ang mga best wishes ng kanyang mga tagasunod. Sa pamamagitan nito, ang parehong mga mandirigma ay tumalon mula sa bangin. Ang elepante at ang pagong ay nag-uusap tungkol sa kung paanong hindi nila nakita si Gerard na napakasaya sa loob ng mahabang panahon, at kahit na sinabi ni Wolf sa kanyang anak na masaksihan ang pangarap ng kanilang unang hari na matupad. Sa kaibuturan ng kagubatan, handang makipaglaban sina Shen at Gerard. Tumayo sila at nagpakawalan ng sigaw bago simulan ang laban. Ang mga nasa talampas ay nakakakita lamang ng ilang malalayong pagsabog, habang sina Shen at Gerard ay dinudurog ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa sa pamamagitan ng pagbangga sa isa't isa. Patuloy silang tumatakbo sa kagubatan, na lumilikha ng mga pagsabog saan man sila pumunta. Nagpadala si Shen ng lumilipad na slash patungo kay Gerard na madaling umiwas dito sa himpapawid at pagkatapos ay tinamaan siya ng isang malakas na suntok. Hinarang ito ni Shen gamit ang kanyang espada, at pareho silang ngumiti sa isa't isa. Ang mga manonood ay humanga dito, at sinabi ni Wolf na hindi niya alam na napakalakas ni Gerard. Gayunpaman, alam ng mga old-timers at Ray na ito ay isang warm-up lamang para sa kanilang dalawa. Nagulat si Tyrion nang malaman na hindi ito ang kanilang tunay na lakas, at tinanong si Ray kung kasing lakas din siya nila. Sumagot si Ray na kahit siya ay mahihirapang lumaban kay Gerard. Bumalik sa kagubatan, sinabi ni Gerard kay Shen na ang mga diskarte na ginawa niya upang labanan siya ay nagpapatunay na walang silbi ngayon. Sinabi sa kanya ni Shen na huminto sa pagpipigil at ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan, at obligado si Gerard. Inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan at nag-transform sa isang malaking puting lobo. Naalala ni Gerard na kahapon, sinabi sa kanya ni Shen na lalaban siya ng buong lakas ngunit hindi niya gagamitin ang mga titulong nakuha niya mula sa pagkatalo sa huling boss ng laro, dahil iyon ay magiging hindi patas. Iniisip ni Gerard na kung siya ang nasa lugar ni Shen, ganoon din ang gagawin niya, ngunit gayunpaman, gusto niya itong labanan kapag nasa buong kapangyarihan na siya. Sinabi niya kay Shen na handang harapin siya, at tumugon siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng pulang kidlat sa kanyang direksyon. Nawala si Gerard nang malapit na siyang maabot ng kidlat, at nagulat si Shen sa pagpapakita niya sa kanyang likuran. Hinatake niya siya, ngunit hiniranggan pa rin ni Shen ang kanyang sorpresang pag-atake at tinanong siya kung ito lang ang handa niya para sa laban na ito. Naghiwalay sila, at pagkatapos ay nagpa siya si Gerard na ilabas ang kanyang ultimate technique. Kinokolekta niya ang enerhiya sa paligid niya sa kanyang kamao, at pagkatapos ay pinakawalan ito bilang isang suntok. Nagpa siya si Shen na gawin ang pag-atake ng direkta at hinaranggan ito ng kanyang espada sa halip na iwasan ito. Ang maringal na ultimate attack ay nagtulak sa kanya sa kagubatan, ngunit hindi lang iyon. Biglang nagpakita si Gerard sa likod niya at nagsimulang maglunsad ng mga high-level martial arts techniques. Maiiwasan lamang ni Shen ang mga pag-atake, at napagtanto niya na si Gerard ay dapat na nagsanay ng husto upang i-chain ang iba't ibang mga kasanayan na maaari niyang gamitin ng paisa-isa ng mas maaga. Patuloy siyang itinutulak, at pagkatapos ay itinaboy siya ni Gerard sa kalangitan na may napakalakas na kasanayan. Nakonsensya si Shen sa pagpipigil kapag inilagay ni Gerard ang lahat sa linya sa labanang ito. Inilabas niya ang kanyang enerhiya at sinimulang lagyan ng pulang aura ang kanyang espada. Itinaas niya ang espada at China charge ito para sa kanyang ultimate attack, at iyon mismo ang gusto ni Gerard. China charge din niya ang kanyang ultimate attack, at pareho silang pinaputukan ito ng sabay.
Ang kanilang mga pag-atake ay bumangga sa himpapawid na lumilikha ng isang higanteng globo ng enerhiya kung saan ang magkasalungat na puwersa ng mga pag-atake ay sumusubok na lampasan ang isa pa. Nagkasagupaan din sina Shen at Gerard, at bilang resulta ng mataas na intensity na pag-atake, nawasak ang kanilang mga armas. Sa susunod na sandali, nagpakita si Gerard sa likod ni Shen at naglunsad ng sorpresang pag-atake sa kanya. Napagtanto ni Shen na magiging mapanganib ito, ngunit hindi siya nagawang suntukin ni Gerard. Ang kanyang kamao ay marahang tinapik ang tiyan ni Shen, at pagkatapos ay nagsimula siyang mag-apa pabalik. Bumagsak siya at napasandal sa isang malaking bato at pagkatapos ay biglang umubo ng dugo, dahilan para mag-alala si Shen sa kanya. Nawala ang transformation ni Gerard, at ngumiti siya, na sinasabi na tila ito na ang katapusan para sa kanya. Sinabi ni Shen na humanga siya dahil nakuha niya ito sa huling hakbang na iyon. Tumawa si Gerard, sinabi na hindi siya nabuhay ng 500 taon para sa wala. Siya ay nalulugod na siya ay nakagawa ng isang suntok sa kanyang master, at pagkatapos ay nagtanong kay Shen kung maaari siyang gumawa ng isang bagay para sa kanya bilang isang gantimpala. Alam ni Gerard na itinatago pa rin ni Shen ang ilan sa kanyang lakas, at gusto niya itong masaksihan. Nagulat si Shen sa kanyang mga sinabi, ngunit nagpa siya pa rin siyang tuparin ang kanyang hiling. Tumalon siya pabalik, at pagkatapos ay naglabas ng nakakabalisa na dami ng enerhiya na gumagalaw sa buong kagubatan. Habang nasaksihan ni Gerard ang pagsabog ng enerhiya, sinabi niya na wala siyang ideya tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Shen. Nagpaalam siya sa kanya, at sinabi lang sa kanya ni Shen na magkikita sila mamaya. Pinalawak ni Shen ang kanyang enerhiya, at napapikit si Gerard habang nilalamon siya at natalo nito. Hindi nagtagal, bumalik si Shen sa bangin kasama ang walang malay na si Gerard sa kanyang likod. Nagmamadali ang lobo at iba pang mga beastman para bantayan siya, ngunit sinabihan sila ni Shen na huwag magmukhang malungkot. Ibinunyag niya na nagawa ni Gerard na matamaan ang isang high human, at nangangahulugan iyon na nasa parehong antas siya ngayon. Sinabihan ng dalawang old-timers ang umiiyak na babae na tingnan ang nakangiting mukha ni Gerard, at sabihing nasawi siya ng walang pagsisisi. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha, sinabing matatawa si Gerard kapag nakita niya silang ganito. Si Shen, gayunpaman, ay nakatalikod sa lahat dahil hindi niya kayang harapin ang mga ito nang umaapaw ang kanyang emosyon. Hindi nagtagal, idinaos ang libing ni Gerard, at nagsimulang umulan. Ang mga mamamayan ng kagubatan ay nagdadalamati sa kanya, habang dinadala ang kanyang kabaong sa kanilang tradisyonal na pahingahan. Si Wolf at ang iba pa ay nag-transform at umuungal upang bayaran ang kanilang unang hari sa kanilang mga huling kahilingan, at pinapanood ni Shen ang lahat ng mag-isa mula sa malayo. Sa gabi, nakita siya ni Ray na nakatitig sa buwan at tumakbo para yakapin siya matapos maramdaman ang lungkot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Tinanong ni Ray kung ano ang maaari niyang gawin upang mapagaan ang kanyang pasanin, at nagsimula itong umiyak sa kanyang yakap, na sinasabi na kahit na ito ang gusto ni Gerard, napakalungkot na mawalan ng kaibigan.